Ang buhay dito sa mundo ay isang pansamantalang destinasyon lamang. Ang lupa ay isang pansamantalang tahanan lamang. Hindi tayo magtatagal dito, kaya't huwag natin masyadong ibigin ang mga bagay sa mundo. Huwag tayong masyadong kumapit sa mga bagay na pumapalibot sa atin dahil ang mga ito ay pansamantala lamang. At dahil dyan, sa videong ito ay gawa natin ng storya ang ilang mga artista na sumasakabilang buhay na nitong nakalipas na taong 2024. Jacqueline Jose, binawian ng buhay sa edad na 59 years old ang veteranang aktres na si Jacqueline Jose noong March 3, 2024. Isa si Jacqueline Jose sa kinikilalang pinakamahusay na artista sa industriya na nagsilbing mukha ng pelikula at ng mga classic na teleserye. Kinilala siya bilang kauna-unahang Pilipina actress noong 2016 na nakasungkit ng Best Actress Award sa Cannes Film Festival dahil sa kanyang natatanging pagbibigay buhay sa pelikula ni Brilliante Mendoza na pinamagatang Marosa. Nabigla ang lahat sa pagkawala ni Jacqueline at natagpuan na lamang siyang wala ng buhay sa loob mismo ng kanyang bahay mag-isa. Chino Trinidad. Nagulantang ang lahat sa biglaang pamamaalam ng veteranong sports journalist na si Chino Trinidad sa edad na 56 years old. Nalagutan ng hininga ang mahusay na journalist noong July 13, 2024. Nabatid na inatake sa kanyang puso si Chino sa pagkakataong pumunta ito sa Newport World Resort dahil meron sanang isasagawang pagpupulong kasama si Efren Batarreyes at iba pa. Agad siyang isinugod sa San Juan de Dios Hospital at doon na ito tuluyang namamaalam. Si Chino Trinidad ay nagsilbi bilang commissioner ng Philippine Basketball League sa loob ng 10 taon at siya ay naging consultant ng Pilipinas Super Cup. At siya ay iniluklok bilang commissioner ng Professional Billiards League na Sharks Billiard Association. Dinky Do. Sumasakabilang buhay ang komedyanteng si Dinky Do Jr. noong July 2, 2024. Ang sanhi ng kanyang pagpanaw ay hindi na idinetalye ng pamilya ng komedyante. Pero matagal na daw itong may iniindang sakit, may diabetes siya at high blood. Maaalalang napapanood pa si Dinky na ito'y kinuha bilang extra sa Batang Quiapo ni Coco Martin bago ito pumanaw. Marami ang nagulat at nagluksa sa biglaang pagkawala ng komedyante. Yoyong Martirez. Sumasakabilang buhay siya sa edad na 77 years old noong June 18, 2024. Si Yoyong Martirez na naging artista, Pinoy Olympian noong araw, at Pasig City Vice Mayor. Ang komplikasyon dulot ng pneumonia ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay at naging party ito ng Philippine Basketball Team 1972 Olympics. Naglaro din siya sa PBA para sa San Miguel Birmingham. Dati siyang vice-alkalde ng Pasig City mula 2004 hanggang 2013 at naging konsihal mula 1995 hanggang 2004. May ilang pelikula sa telebisyon na napapanood din itong umarte bilang komedyante. Bert Martinez. Noong May 20, 2024, binawian ng buhay ang tatay ni Lawelia Martinez at Albert Martinez na si Bert Martinez. Noong dekada 80, ang magkapatid na sina William at Albert at ang kanyang amang si Bert unang naging artista sa kanilang pamilya. Nabatid na siya ay nagsisilbing daan upang makapasok ang kanyang mga anak sa showbiz. Noong dekada 70, nagsimula ang karera ni Bert sa showbiz. Carlo G. Caparas. Tuluyang namamahinga sa edad na 80 ang veteran Filipino writer-director na si Carlo Caparas. Ngunit hindi na ipinaalam kung ano ang sanhi ng pagpanaw nito. Ito ang ilan sa mga isinusulat na storya ni Carlo na pelikula gaya ng Panday, Totoy Bato, Bakekang, Gagambino at Ilyas Paniki. Nagsilbing director din siya sa mga pelikula tulad ng The Visconti Massacre noong 1993. Samantala, hinirang naman siya noong 2009 sa National Artist for Visual Art and Film, ngunit binasura ng Supreme Court noong 2013.
Dio Endrinal. Pumanaw si Dio Endrinal noong February 3, 2024 sa edad na 60 years old. Siya ay naging head ng Dreamscape Entertainment. Ang sanhi naman ng kanyang pagkasawi ay multiple organ failure. Si Dio ay nasa likod ng ilang mga pinakamalaki at pinakamatagumpay na programa ng ABS-CBN. Kasama na riyan ang EFGs ang probinsyano. Ang kanyang television career ay nag-umpisa bilang writer at hanggang naging producer ng iconic programs tulad ng ASAP, The Buzz, Game Ka Na Ba, Mula Sa Puso, May Bukas Pa at Ang General's Daughter. Mayta Sanchez. Binawian ng buhay ang dating actress na si Mayta Sanchez noong November 3, 2024. Si Mayta Sanchez ang kabiyak sa buhay ni E.R. Ejercito at si Mayta Sanchez ay binawian ng buhay sa edad na 55 years old. Siya ay naging alkalde ng Pagsanhan mula 2010 hanggang 2019 at siya din ay nagserbisyo bilang vice-alcalde ng Pagsanhan noong 2019 hanggang 2022. Si Mayta ay nahalal bilang National President ng League of Municipalities of the Philippines na pinamumunuan nito mula 2010 hanggang 2016. Galing si Mayta sa showbiz bago ito nakapasok sa politika, kung saan maraming mga maaaksyong pelikula ang nagawa ni Mayta na ang bida ay ang yumaong king of Filipino movies na si Fernando Poe Jr. Coretta. Binawian ng buhay ang popular na music icon at OPM Fox singer na si Coretta. Pumanaw siya sa edad na 73 years old. Napag-alaman na naging bedridden na si Coretta pagkatapos niyang ma-stroke. Kung may opinion kayo, i-comment nyo lang dito sa ating comment section. Maraming salamat at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli, ito ang inyong Ate Bibi. Bye-bye! See you in my next video!